Tas yung iba pahirapan pa. Pag nandyan na yung nangongolekta, talagang pag nasa kanan yung nangongolekta, nakakumakanta na sa kaliwa, kunin mo. Pag nandyan na, kunin mo. Pag kunin mo. Talagang wag lang makapagbigay kahit mag-acrobat. At magugulat ka pag tinanong mo ang ating mga pari, mas malaki ang kolekta pag umaga. Bakit? Kasi wala pang barya. Buo pa, wala pang napupuntahan. Yan, palakpak kayo ng palakpak, kaya gusto nyo nagsisimba sa hapon para may barya na kayo. Kaya nga, minsan talagang masasabi mo, talaga bang mahal natin ang Diyos sa pagbibigay natin? O baka ang ibinibigay lang natin ay yung barya natin? Pahirapan, pag magbigay ng 20, 50 piso, 100. Pero pag sa restaurant, order lang, take out pa, gusto mo? Pero pagdating sa simbahan, pahirapan. Kaya nga minsan, sabi ni isang kaibigan ko, pare, brother, baka pwede namang magbigay ka ng retreat sa parokya. Kasi na ikaw nagbigay last year, nung nag-koleksyon kami, triple yung kolekta. Sabi ko, naku, Father, marami po akong ginagawa. Kung gusto niyo, tuturuan ko na lang kayo. Pero bago ko ituro sa inyo, assessment muna. Ipatawag mo lahat na nangongolekta, titingnan ko, Diyos ko, nung dumating yung mga nangongolekta, mas mataba pa yung buslong hawak nila sa mga nangongolekta. Ang papayat ng mga nangongolekta, sabi ko, palitan mo yung mga nangongolekta. Kumuha kayo mga parang wrestler na mga babae. Para pag lumapit pa lang, magbibigay na kami, magbibigay na kami. Matatakot na. Tapos, pag hindi pa rin nakuha sa ganoon, ay magdasal ka na. Sabi, paano yung dasal? Ganito, manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, hipuin mo ang mga nagsisimba ngayon para walang magbigay ng piso. 5 piso, 10 piso, 20 pesos, bagko 50, 100, 500, mas mainam 1,000. Ang hindi magbigay kuhunin mo na. Tingnan ko lang. Patibag nyo, maibibigay nyo sa takot. Bakit tayo nagbibigay? Sapagkat yung binibigay natin ay ina-acknowledge natin sa puso natin na nanggaling ito sa Diyos. At bilang pasasalamat sa Diyos, gusto nating ibalik ito para magamit din ito ng ating community para maipalagana pa ang kagandahang loob ng Diyos na ikaw mismo ay naramdaman mo. Minsan talaga mahirap. Naalala ko na ako isang seminarista pa. Aba, nung ako ina-assign sa Palawan, talagang banal na banal pa ako noon. Batang seminarista ako, nakalukot mayaman akong barong, pati mukha ko lukot mayaman para talagang terno, no? May cross pa ako. Pagdating ko sa Palawan, sabi ko, saang parokya po ako? Sabi niya, nako brother, hindi po kayo dito. Bandaron pa po kayo. Sabi ko, saan? Sasakay pa po ng jeep. Sabi ko, gaano kalayo? Is 6 na oras po. 6? Sabi ko, may simbahan pa ba doon? Baka wala ng tao, ako na lang malungkot doon. At nung sumasakay na ako ng jeep, nung uupo na ako, sabi nung mama, brother, dyan lang po ang gamit. Pero ang mga tao sa ibabaw ng jeep uupo. Yung tinatawag na taplod, sa ibabaw ka. At talagang kaya pala yung mga tao, kapit na kapit sa ibabaw, ang bibilis magpatakbo ng mga driver. Wala ko nakitang pumapara kasi automatic na nalalaglag na lang. Sa bilis. At kaya pala may dalang backpack, kasi pag nahulog ka sa putik, maligo ka na lang doon. Nung dumating ako doon sa lugar, talaga naman, grabe yung alikabok. Tumayo buko sa ilong, buko sa pilik mata, lahat. Pagdating ko doon, wala pang simbahan. Nagkamali ako ng baba. Sabi ko, Diyos ko, ba't bukid? Mukhang ako pa magtatayo ng simbahan. 1 buwan lang ako dito, ba't parang 30 taon ako dito? Buti may napadaang magsasaka. Sabi, kayo po ba yung seminarista? Sabi ko, opo. Sabi niya, brother, hindi pa po dito yung simbahan, bandaron pa po. Sabi ko, saan po, Manong? Malapit na po ba? Malapit na. Nakikita niyo po, brother, yung nakasampay na puting panyong yun. Sabi ko, yun. Opo, brother, lakari mo, tumbok mo na simbahan. Di sabi ko, nakikita yung panyo, malapit na. Naglakad ako simula alas 10. Nagtataka ako alas 12:30 na, hindi pa ako nakakarating. At sabi ko, bakit yung panyo parang lumalaki? Diyos ko, pagdating doon, di pala panyo, kumot. Sa sobrang layo, naging panyo. At pagdating ko doon, talagang kawawa yung simbahan. Dilapidated yung mga dingding, yung mga upuan. Talagang mahirap yung parokya. Kaya nga sabi ng kaibigan kong pare, napaka-challenging dito, brother. Nalala ko ito isang kwento ng isang pare na assign sa isang malayong lugar, batang pare. Sa sobrang hirap ng parokya, nabalitaan, may chismis na kumakalat na yung pare daw nakapag-asawa na. Nung nalaman ng bishop, sabi niya, nako, kawawa naman ang pare ko, kaya bibisitahin ko. So pinuntahan ng bishop, nagulat yung bishop.
Pagdating doon, hindi niya makita yung pare, pero nakita niya yung kumbento, napapalibutan ng iba't ibang klaseng damit. Damit ng babae, damit ng bata, damit ng lalaki. At nakita niya yung pare na mamlansya. Sabi niya, nakapag-asawa na, under desaya pa ata. Nung makita niya yung pare at nakita siya ng pare, nung magulgol yung pare, sabi ng pare, Bishop! At sabi ng bishop, anak, huwag ka mag-alala, makikinig ako, ano bang problema? Bishop! Sabi niya, anak, naiintindihan kita ko, ano problema mo? Pero gusto ko malaman, kanino ba yung mga dambit na nakasampay? Lalong umiyak yung pare, Bishop! Yun nga, Bishop! Sa sobrang hirap ng parokya, tumatanggap na ako ng labada! Hindi naman pala nakapangasawa, tumatanggap lang si father ng labada at saka plantsahin. Kasi yung mga tawa ng tawa, mahina magbigay. Kaya tayo nagbibigay is because we would like to remind ourselves that our gratefulness to God should lead us to our generosity to Him and to His church. Amen po ba? Kulang pa nga yung mga binibigay nating ikapo, donasyon, love offering, kung sisingilin ka sa buhay na ibinigay sa'yo. Kulang pa mga kapatid. Pero nung sabi ng Panginoon, basta pag nagbigay ka, dapat bukal sa puso mo, at ito yung talagang para sa akin. Kalulugdan ng Diyos yan. Gratefulness to generosity. And second, from selfishness to selflessness. Sabihin niyo nga po, from selfishness to selflessness. Pag ikaw nagbibigay, inaalis mo sa pagkatao mo yung pagiging manhid sa iba. Yung pagiging makasarili. Kasi tayo mga tao, whether we like it or not, napaka-reklamador natin. Pag nasa pagkainan tayo, sabi mo, isda na naman. Eh kung magsalita isda, sabihin isda, ikaw kaya dito? Reklamo ka ng reklamo na isda ang kakainin mo. Ano kaya ang nararamdaman ng isda pag kinakain sila? Masaklap. Minsan ikaw naman ay prito at kainin. At magulat ka sabihin ng isda, tao na naman. You should be grateful. Pag nasa trabaho ka, nauutusan ka pa, salamat ka, nauutusan ka pa, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka pa. Bakit ganun lagi nilang ang sarili mo tinitingnan mo? Tingnan mo rin naman yung iba. And that is what is good whenever we give tithes, we exercise selflessness. Lumalayo tayo sa sarili natin. Bakit? Sapagkat alam mong hindi ka naman pinabayaan ng Diyos. At dahil alam kong hindi ako pinabayaan ng Diyos, sapat na yon para tumulong ako. Kaya nga nakakatuwa, nung narinig ko yung mag-asawa, sabi nila, kahit na may kulang sa amin, hindi yung pipigilin para maging mapagbigay kami sa Diyos. Dahil alam namin sa bawat pagbibigay namin, ang Diyos ang magpupuno ng kakulangan namin. Minsan may nagtanong, brother, paano ba kami magbibigay? Ganito po, taos, lubos, at kung kinakailangan, ubos. Taos, lubos, ubos. Dahil magugulat ka, pag sa Diyos mo ibinigay ng taos, lubos, at ubos, kailanman na hindi ka mauubusan. Bagkus madaragdagan ka, siksik, liglig, at umaapaw pa. So what is the point of tithing? Changing the disposition of my heart. I will make an outward and conscious decision to give to the Lord and to His ministry. Why? Because I received also. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, narinig mo yon. Kaya ngayon magdesisyon ka. Bago ka maghulog sa love offering, sabihin mo, tanyo, ayaw nyo na sabihin. Kayo, pagka maghuhulog na sa love offering, ha? Kunin na kayo ni Lord, ha? Sabi mo sa katabi mo, kaya bago ka maghulog sa love offering, silipin mo ulit. Baka naman may paanyayang, dagdagan mo pa.
And remember, whenever we generously give to the Lord and to His church, to the community where you felt blessed, like here, the Light of Jesus family, remember that you are glorifying God because you're telling God, hey God, you are my priority. Ito yung pagsisikap ko nang sinabi mo sa akin, seek my kingdom first, and everything shall be added unto you. The decision is very important. Naalala ko po, noong nakaraang 2 linggo, ako po ay nagbigay ng retreat sa ilang mga politiko natin sa bansa. At nung ako po'y humarap na sa kanila, ang dami nila, tuwang-tuwa po ako. Sabi ko, sapagkat ito ang aking pagkakataon para makapagsalita ng pagmamahal sa kanila. Kaya sinimulan ko po sa kwentong. Sabi ko, minsan daw po ay may namatay na politiko. O di ba? Ganyan din sila tumawa agad. May namatay na politiko at nagmamadali siyang umakyat sa langit. At sabi ni St. Peter, Mr. Politician, the honorable politician, where are you going? I'm going to heaven. I'm entering heaven. Sabi ni St. Peter, naku, Mr. Politician, honorable politician, hindi po ganyan dito. May test po muna kayong dadaanan. At sabi ng honorable politician, ano pong test? Kailangan po magstay muna kayo sa impyerno ng 24 hours. At pagkatapos magstay po kayo ng 24 hours sa langit at mula doon, bumoto po kayo. Sabi ng politiko, may botohan din ba sa langit? Opo, pero hindi pa ho na-approve ang automation. Pending pa po, nagdidebate pa po ang mga anghel kasi baka magkadayaan po. At kahit masama ang loob ng politiko, nagpunta siya sa elevator, sabi niya na, ayoko pumunta ng impyerno, madumi doon, pangit doon. Naririnig ko nung pinipreach yun na hindi masarap doon, mainit doon. Pero wala siya magawa, he has to pass through the test. So pinindot niya yung letter I sa elevator. At dahan-dahan bumaba elevator, nakalagay I, impyerno, pababa. At nagtataka siya, kinakabahan siya. Pero nagulat siya nung pababa na ng pababa, pabango ng pabango. At palamig ng palamig. At may naririnig siya nagtatawan, nagkikwentuhan at masayang mga tugtog. Pagbukas ng elevator, nagulat siya. Yung impyerno, isang malaking golf course. Sabi niya, hindi naman pala totoong pangit. Maganda pala dito. At ang nagulat pa yung Mr. Honorable Politician, nandoon lahat ng barkada niya sa impyerno. At ganyan din sila nagtawanan. At nagkikwentuhan. Sabi, buti nandito ka, masaya. At nag-golf sila, kanta sila. At talagang hindi niya namalayan tapos noong 24 hours. At sabi niya, mukhang nagkamali ako ng sinabi kay St. Peter. Parang gusto ko na dito sa impyerno, pero wala siya nagawa. Kundi sumunod sa test, umakyat, pinindot H, heaven. Pagdating sa langit, pagbukas pa lang ng pinto, nalungkot na siya. Kasi yung mga tao lakad ng lakad, wala siyang kakilala kahit isa. Ultimo mga kamag-anak, wala siyang nakita doon. Kanta ng kanta, harp ng harp. Tapos may nag-hosana ng hosana. Wala na ba kailang nga bang kanta kundi hosana? At nang matapos ng 24 hours, hinarap siya ni San Pedro at sabi ni San Pedro, O Mr. Honorable Politician, nakapili na po ba kayo? Pwede na kayong bumoto. Sabi niya, nako, St. Peter, wag na lang hosanang makarating sa Panginoon. Pero nagbago na ako ng desisyon. Sa impyerno na lang po ako. Nagulat si San Pedro. Sabi niya, yan na po ba boto niyo? Opo, akin na po yung daliri niyo, lalagyan ko yung indelible ink. Baka makadoble kayo ng boto eh. Mabuting maingat na. At nilagyan, tuwan-tuwa na yung Mr. Honorable Politician. At pumasok siya sa elevator, tuwan-tuwa, excited, pinindot ang ay, kumakanta-kanta pa siya. Pero nagtataka siya ng pababa ng elevator, painit ng painit. Parang napapaso na siya at pabaho ng pabaho. Yung mabangong amoy wala na at may narinig siya nag-iiyakan, pinarusan. Pagbukas ng elevator, nagulat siya kung anong ikinaganda nung unang punta niya, yung ikinapangit. Ang dilim, puro apoy, yung mga kaibigan niya nakatali, pinarurusan, tawa ng tao sa Satanas, ang baho. Sabi ni Satanas, ba't parang mangha po kayo? Sabi nung Mr. Politician, hindi po ganito na nagpunta ako dito. Maganda po. Sabi ni Satanas, kailan ka ba nagpunta? Kahapon lang po. 24 hours ago lang. Sabi ni Satanas, ay nako brother, campaign period yun. Kaya sabi ko sa mga politiko natin, ganyan po, pag campaign period, puro langit ang pinapangako nyo. Pero pag naiboto na ho kayo, impyerno na ho buhay namin. Ang ganyan din ang palakpakan nila. Dinaan na lang sa palakpak kasi mainis. The importance of the decision. And this is what is being asked of you, brothers and sisters, in today's talk.
You are being asked to make a decision to have a change of heart, na magkaroon tayo ng pusong mapagbigay. Isang pusong handang ialay ang meron tayo para sa ikadadakila ng kaharian ng Diyos. Yung 10%, parang standard lang yon. But if you can give more, why not? Sa Diyos mo naman ibinibigay. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, sa tinagal kong pagiging Katolikong Kristiyano, talaga bang nakapag-ambag ako para sa ikadadakila ng Panginoon? O ang unang biktima ng kadamutan ko, kung sino pa yung hindi ko dapat pagdamutan? Ang Diyos. That is why, brothers and sisters, let us pray as we continue this prayer meeting, that the Lord will grant us new hearts, hearts that are very generous, hearts that are willing to give, hearts that are willing to love by giving. And to end this short talk, let us pray this prayer song. The title of the prayer song is Panalangin ng Pagiging Bukas Palad. And brothers and sisters, I want you to sing with me. At gusto ko po unawain yung mabuti yung panalangin. At ito nawa po yung panalangin natin na hinihingi natin sa Diyos habang hinihiling natin ang biyayang maging mapagbigay tayo sa Kanya at sa Kanyang simbahan. As we sing this song, we remember the goodness of God to us. Lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Tayo pong lahat. We sing this with love. Turuan mo ako.